nasa plural form. Hindi pwedeng pangalan ng iglesia yan. Yung tunay, iglesia ni Kristo, mga. Sa mga kapatid, plural form. Ang tinutukoy po, mga kapatid, mga kaanib sa iglesia kay Kristo. Hindi po tumutukoy sa pangalan ng tunay na iglesia dahil ng kanilang sinasabit, itinuturo sa mga tao. Yan ay malaking pandaraya. Ngayon, tiyakin po natin. Alin po ba yung tinutukoy dito? Nang sabi, mga kay Kristo. Kaya kung tawagin, iglesia ni Kristo. Ha? Ngayong mga iglesia ni Kristo yun, bumabati sa mga kapatid nila doon sa Roma. Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala ng mukha ng mga iglesia ng Hudiya na pawang kay Kristo. Sino po ang tinutukoy doon? Na mga kay Kristo o mga iglesia ni Kristo. Yung pong iglesyang nasa Hudiya na pawang kay Kristo. Kaya tinatawag ding iglesia ni Kristo. Bakit? Pawang kay Kristo yun eh. Ano po ang pangalan ng iglesyang yun? Ha? Eto, magkakaalaman na tayo. Kasi yung mga yan sabi sa inyo, magaling lang yan sa kakakalikot ng Biblia. Pero ang totoo, wala naman naintindihan sa Biblia yan Ito ang pangalan. Nung iglesyang yan na nasa Hudiya, na kay Kristo. Pawang kay Kristo. Dito sa 2:14 ng unang Tesalonika. Sapagkat kayo mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Ano po ang pangalan ng iglesyang yan? Na kinabibilangan ng mga alagad? Na nasa Roma at ng mga bumati sa kanila? Iglesia ng ano po? Iglesia ng Diyos. Bakit ang banggit? Mga iglesia ni Kristo. Kasi yung iglesia ng Diyos, kanino din yun? Kay Kristo rin yun pawang kay Kristo yun Pero ang tunay na pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos. Tapos sasabihin nyo, iglesia ni Kristo. Malaking pagkakamali yan, mga kaibigan. Yan ay isang pandaraya na ginagawa ng iglesia ni Kristo at itong napakasakit. Pansinin ninyo, yung kanilang itinuturo, kung ang tunay daw na iglesia yung kanilang samahan, pagka wala ka dyan sa loob, ano raw ang tiyak na mangyayari sa iyo? Basahin po natin sa 5:13 ng unang Korinto. Dadapot, siya na nga sa labas ay Diyos ang umahatol. Ayon sa turo ng iglesia ni Kristo ni Manalo, ano daw ang mangyayari? Pagka ang tao'y nasa labas ng iglesia nila, ang sabi, nasa labas hahatulan nino ng Diyos. Tumututol ba tayo? Yung nasa labas ng tunay na iglesia, hatulan ng Diyos. Hindi tayo tumututol. Ang tinututulan natin, yung sinasabi nila na sila ang tunay na iglesia. Pero yung sinasabing yung nasa labas ng iglesia, hatulan, totoo po yun. Ano ibig sabihin ng hatulan? Hindi maliligtas. Nakakatuwa yung tanong nila dito, mga kababayan Sa ika-4 na bahagi ng tanong, dahil dito, maliligtas ba ang ayaw pumasok sa iglesia ni Kristo? Maliligtas ba raw yung ayaw pumasok? Babasahin ninyo 5:13, nasa labas, Diyos ang hahatol. Sa makatindaan niya, hindi maliligtas, bobo. Yan talampakan ko sasabihin sa inyo. Salamat sa Diyos at napunta ko rito. Hindi kami tumututol na yung nasa labas ng iglesia hahatulan. Pero hindi ang kahulugan ng hahatulan, hindi ka maliligtas. Ang ibig sabihin ng hahatulan ng Diyos, mga kababayan po namin, Diyos na bahala sa kanila. Halimbawa, paano yung mga tanggol? Hindi naman napangaralan niya. Di ba? Paano yung mga yan? Lalo't wala sa iglesia ni Kristo. Paano yung nasa malalayong lugar? Mga remote areas na hindi naabot ng pangangaral. Kung wala pa sa iglesia ni Kristo, hindi na maliligtas. Malaking kagabuhan yan. Kaya yung mga turong yan, mga kababayan, ay turo na ginagawa ng iglesia ni Kristo ni Manalo para ipakilala lang
na di umano sila lang ang maliligtas. At ito ang lalong kasaklat-saklat. Pakinggan po ninyo to mga kaibigan sa loob ng Iglesia Katolika. Tingnan ninyo kung paano nila pinatunayan yung kaugnay na kanilang pagtuturo na talagang sa loob lang daw ng Iglesia ni Cristo ang kaligtasan. Sa pasugo, sa Agosto 1961, page 39. Tignan nyo mga kawalangyaan ng mga yan. Tignan nyo kung papayag ang mga miyembro ng Iglesia Katolika at Protestante, iba't ibang sekta ng pananampalataya. Ito ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya sa wakas ng lathalaing ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor Protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat na rin nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Tingnan ninyo, pagkarolabas ka sa Iglesia ni Cristo, patay na bata ka. Maisipin mo, Katoliko, tagapangaral niyan, Protestante, tagapangaral niyan, sa demonyo daw at kanino? Kay Satanas. Buti, kung yung tagapangaral lang yan, mismong nariyan. Yung nasa Iglesia Katolika, yung nasa Iglesia ng Protestante, ang mga yan, ayon sa kanila, kay Satanas at sa demonyo. Papayag ba kayo dyan? Mga kaibigan naming mga Katoliko, papayag ba kayo mga Protestante sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na kayo daw ay sa demonyo kay Satanas? Malaking katarantaduhan niya. Ang totoo nito mga kababayan, patutunayan ko po sa inyo na yung Iglesia ni Cristo ni Manalo na lumitaw noong 1914, opisyal na ipinarehistro. Aminado si Ginoong Manalo, siya ang nagtatag niyan at hindi si Cristo. Naniniwala ba kayo? Na ayon mismo kay Ginoong Manalo, inaamin niya na yung iglesia niya ay kanya. Hindi lang ito nalalaman ng iba eh. Mula po sa sinipin natin sa pahayagang Free Press, Manila, February 11, 1950. Ito po, Felix Manalo or One Foot in Heaven. Ano pong sinasabi ni Ginoong Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo na kanyang pinagpupunuan? Babasahin ko po. Members of my church were beaten up, some killed because they refused to vote for Quirino. Ano po ang patotoo ni Ginoong Manalo? Members of my church, yung mga kaanib sa aking iglesia. Kung ganon, iglesia ba ni Cristo? Members of my church. Ano po? Ramil, Rene. Kaya mga may tungkulin, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at mga kababayan po namin, sana'y patuloy po kayong magtiyaga sa pakikinig. Marami pa po kaming ilalantad. Galing po kami dyan. Alam namin kung ano-anong mga bagay ang nariyan. At alam din namin kung paano namin gigibayin niya sa tulong ng Diyos sa paraang ipangaral po namin tituro ang mga aral na kanilang ipinupulna sa mga tao na dinaraya ang puso ng mga di nakakaunawa. Kaya tayo po, kami mga ministrong narito, nagpapasalamat una sa Diyos sa pagkakaroon ng isang kapatid na Eli Soriano na siyang nagturo sa amin ng katotohanan narito sa Biblia. Marami pong salamat.